isang kasambahayang ina ni Chadi Arevalo sa isang mayamang pamilya sa bayan, kung saan sila nakatira. At dahil nangangailangan pa ng isa pang kasambahay, ay hinimok siya ng kanyang nanay Rosie na mamasukan muna habang wala pang pasok at kasalukuyang bakasyon, upang makaipon para sa susunod na pasukan. Magta-third year college na kasi si Chadi ng mga panahong yon. Nais din naman itong makaipon kaya pumayag na siya kaagad. Ngunit sa naging desisyon ay magbabago ng ganun kabilis ang mga pangyayari. Dahil sa binatang anak ng amo ng nanay niya, si Fabian El Fuego, ang kaisa-isang anak ng mag-asawang El Fuego. Dahil sa gandang dalaga ni Chadi, hindi nito namalayang may nakamasid sa dalaga sa tuwing nagtatrabaho ito. Ngunit nang malaman yon ng ina ng dalaga, ay agad siyang dinalaan na isang chick boy at playboy ang binata. Wala pa kasi siyang karanasan sa pag-ibig kahit minsan sa buhay niya. Ngunit dahil sa tigas ng ulo ni Chadi, natapos ang agad na fairy tale nito. Sa isang gabing iyon, nawala ang pagiging inosente niya. Nakuha ni Fabian ang pagkababae niya sa isa lamang salita. Nangako ito na pananagutan siya at mamahalin siya, pero matapos ng gabing iyon, nang sumunod na araw, sa mismong kaarawan ng binata, ay in-announce ang kasal ni Fabian sa anak rin ng isa sa mayamang angkan sa bayang iyon. Animoy gumuho ang pangarap at fairy tale na hinahangad niya. Pilit kinalimutan ni Chadi ang nangyari, pero hindi sa butong ipinunla sa sinapupunan niya. Nabuntis siya ni Fabian. Paano pa niya ito ipapaako kung malapit ng ikasalang lalaking ama ng kanyang anak? At nang mahalin pa ito ng nanay niya, agad siyang pinaluwas sa Maynila upang ilayo sa kahihiyan at upang hindi na lumaki pa ang gulo. Walang nagawa si Chadi kundi ang sumunod sa ina niya, na dapat ay noon pa niya ginawa. Paano na ngayon ang anak niya? Paano na siya kung para sa nakararami ay kahihiyan iyon? Kaya ba niyang panindigan ang naging desisyon? Kung nagsimula ang lahat ng to sa katigasan ng ulo niya. Fabian, listen to me first. Shut up, Leona. I have no time for this shit. Maring usal ng lalaki sa babaeng panay ang sunod sa likuran niya. Kakalabas lamang ng binata sa company. Please, Fabian, nangako ka, ilang taon na yun. Bago ka umalis, sinabi mong pag-iisipan mo, right? Bigla itong humarap sa babae. Pinasadahan ng kabuuan nito. Walang itulak kabigin dito. Dahil lahat ng maganda ay makikita na sa babae. Wala akong pinangako sa'yo. Bakit hindi mo singilin si mama at papa? Di ba't sila naman ang dahilan kaya ka napahiya? Pati ang mga magulang mo na pala desisyon. Anito bago ito dumiretso sa parking lot ng gusali. Please, Fabian, you know how much I love you. Naghintay akong bumalik ka, at ngayong narito ka? Hindi masamang ituloy ang kasal, hindi ba? Bubuksan na sana nito ang pinto ng driver's seat. Natigilan lamang sa nagsalitang babae. Humarap ito na may nag-iigting na bagang. Walang kasal. Hindi ako magpapakasal. Mas lalong hindi kita mamahalin. Just get out of my way, Leona. Saka ito pumasok sa mamahaling sasakyang kabibili lamang nito last week. It's been 4 years nang lumayo si Fabian dahil sa kasal na nais ng mga magulang nito para sa binata at sa anak ng kaibigan ng pamilya. Pero walang nakapilit sa kanya, even his dad. Hindi pwedeng manipulahin ng kahit na sino o kahit ng mga magulang pa nito ang destiny na nilalakbayan nito. Lumaki itong independent at mananatiling ganon. Kung ayaw nilang ipamana ang lahat ng ari-arian sa binata, who cares? He can make money for himself. At nagawa na nito iyon nang nasa ibang bansa ito ng ilang taon. Hindi nga sana uuwi ang binata kung hindi sinabi ng mga magulang nito na hindi na nito ipipilit pa kay Leona. Pero ang babaeng yun, sobrang hirap paliwanagan. Sa bagay at lumaki na nasusunod lahat ng gusto at luho. Kagaya ni Fabian, only child lang din ito ng mga magulang nito. Kaya nga napaka-childish at immature mag-isip.
Maganda naman pero parang walang utak. Hindi nag-iisip ng maayos. Kaya naman itong maghanap ng iba, pero hindi ginagawa. Mas gusto nitong mangulit sa binata. Pero pasasaan ba't may kapaguran din. Shit! Animoy dumagundong ang buong ulo ni Fabian nang bigla itong magpreno sa gitna ng kalsada. Iwinasiwas nito ang ulo bago tumingin sa harapan. Nagulat ito nang may batang naroon at nakadipa sa harapan ng minamaneho ng lalaki. Maya-maya pa'y may isang batang sumulpot at sunod-sunod itong kumatok sa windshield ng kotse. Hindi nagdalawang isip. Binuksan ito ang pintuan ng lumabas. "Sir, tulong po! Tulong, sir!" Ani ng batang sa banta nito ay 4 na taon na. Magdadapit hapon na ngunit nasa kalsada pa ang mga batang ito. Why? What happened? Kumurap-kurap ang bata, kaya inulit nito ang tanong. Ano ang nangyari? Tumakbo ang batang babae. Napakaganda ng pagkakalugay ng mahabang buhok nito. Itim na itim. "Sir, may lalaki. Kinuha nila si Nika." Sigaw ng isa pang batang babae. Nagtaka ito. Magkamukha ang dalawa. Nasaan? Inilibot nito ang tingin. Maya-maya pa'y nahagip nito ang mga mata ang isang itim na close van. "Doon po, sir. Tulungan niyo po ang kapatid namin. Maawa na kayo." Sumisikdo-sikdo pa ang isa habang nagmamakaawa. Wala nang oras para magsalita. Agad nitong ipinasok ang dalawa sa sasakyan at mabilis iyong iniliko. Walang gaanong tao sa bahaging iyon at malapit pa sa highway. Naikuyom ng binata ang kamao habang nakasunod sa van. "Nika! Si ate Nika! Bilis po, sir, bilis po! Baka anong gawin nila sa ate namin?" Oo, I will. Umupo kayo ng maayos. Put your seatbelt on, mga bata. Hahabulin natin ang van. Hindi alam ni Fabian kung ano ang nangyari at napasok siya sa ganitong eksena. Ngunit isa lamang ang alam niya. He need to rescue the little girl na hawak ng van na sinusundan nito ngayon. Yes, officer. Thank you. Please hurry up. Nang maibaba ni Fabian ang cellphone, ay sakalang din ito nilingon ang 2 bata sa backseat. Magkahawak ang mga kamay at nakapikit. Mukhang nagdarasal. Umiiyak ang mga ito. Kanina pa. Napakagagandang mga bata. Gusto nitong itanong kung bakit nangyari yon. Pero uso nga pala ngayon ang kuhaan ng mga bata. Gustong isumbat ni Fabian ang nangyari sa kababayaan ng mga magulang ng mga to. Pero hindi alam ng binata kung ano ba ang totoong nangyari. Isang abandonadong warehouse ang tinigilan ng van. Naghintay si Fabian ng tawag mula sa pulis. Nalocate na rin ang mga ito ang kinalalagyan nila ngayon kaya mabilis lang to. Pauwi na sana ang binata nang mangyari naman ang hindi inaasahan. Mula sa gilid ng kalsada. Nakasurveillant lamang ito. Mabuti at dala nito ang binocular na kabibili lamang nito kahapon. Binili niya para sa asyenda at nang hindi mahirapan si Mang Berting sa pagbabantay ng mga kambing at iba pang hayop sa asyenda. Narinig kasi nito na nagrereklamo ang tagabantay at ilan ng kambing ang nawawala at hindi alam kung tao ba o hayop ba ang kumukuha. Kaya bumili na ito ng 2 piraso. Nag-aalala na siguro si Lola sa atin, Kela. Pati si Mama. Pray ka lang na makuha natin si Ate Nika, Mela. Nahahabag ang kaloobang nakikinig sa 2 ang binata. Gusto nitong yakapin upang sana mabawasan ang takot. Pero how can he do that? Ayaw naman itong katakutan ng 2. Nasaan ba ang mga magulang ng mga batang to? Nay, nandito na ho ko. Tahimik ang buong kabahayan. Nakasarado ang ilaw sa sala at sa kusina. Kinuha ni Chadi ang susi sa bag upang buksan ang doorknob. Nakalock yun. Nagtatakang binuksan ang ilaw sa sala at isa-isang tinawag ang 3 mga anak niya. Ngunit walang sumasagot. Walang bumungad sa harapan niya. Nika, Mela, Kela, nandito na si Mama. Naupo siya sa bamboo sala seat sa sala.
Minasahe ang leeg dahil masakit iyon. May stiff neck yata siya sa kakangisi sa mga customers. Nay! Ilang beses nang tumatawag ang dalagang ngunit ni isa ay walang sumasagot. Minabuti niyang tumayo upang akyatin ang silid ng mga bata. Dumaan sa kusina at dahil baka naroon lang ang nanay niya. Ngunit wala ang mga to. Mag-aalas 6 pa naman na ng gabi. Chadi! Chadi! Andito ka na ba? Chadi! Nang marinig ang boses ng kapitbahay, dali-dali siyang bumaba ng kawayang hagdan. Nagtataka at humahango siyang nagtanong dito. Iyan nga ang tinakbo ko rito eh. Diyos ko, Chadi. Nabalitaan ko ang nangyari. Kinuha raw ng van si Nika. Animoy natuod si Chadi sa kinatatayuan ng marinig ang bulahaw ni Aling Myrna. Ano ho? Umieko sa pandinig niya ang sinabi nito na tila nagpabingi sa kanya. Sunod-sunod na huminga ang babae para pawiin ang hingal. Si Nika, kinuha ng van! Para siyang mahihimatay sa sobrang takot. Si nanay, nasaan si nanay? Baka ho kasama niya lang yung 3. Nasa police station ang nanay mo. Nag-report doon ngayon lang. Bilisan mo na at puntahan mo na. Si Mela at Kela, sinundan daw yung van. Bumagsak bigla si Chadi sa sahig. Nanginginig ang mga kamay at buong katawan niya. Nakita raw ni Benzor na pinasakay sila ng nakakotse. Pinipigilan sana ng tambay na yon, pero nakaharurot na. Pilit na tumayo si Chadi at kinuha ang bag. Lamang sa upuan. Saka tumakbo palabas ng kabahayan. Hindi masukat-sukat ang takot, kaba at pag-aalala niya para sa triplets. Oras na may mangyari sa 3, ikakamatay niya iyon. Sasama po kami, officers. Hindi na, ma'am. Maghintay na lamang kayo rito. Delikado po kapag sumama pa kayo. Pero sir, mga anak ko ang... Ma'am, hindi po magiging madali ang lakad dahil hindi tayo sigurado kung may mga armas ba ang mga kidnappers. Kaya mas makabubuting dumito na lang ho kayo at maghintay. Tumingin ang pulis sa mga kasama nitong lumabas ng police station. Let's go! Napahagulhol na lamang si Chadi nang makitang sumakay ng patrol car ang bawat isang pulis na sasama. Yakap ng nanay niya ang pilit na kinakapitan upang kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nay, yung mga bata! Nangihina niyang wika rito. Maging ang nanay Rosie niya ay umiiyak din. Pero wala itong ibang magawa kundi daluhan siya sa ganong sitwasyon. Ayon sa kanyang ina, sumamang 3 sa telepapa para bumili ng ulam ngayong gabi. Kanina daw kasi ay nag-aaway si Nika at Mela. Kaya para hindi na lumaki, dinala nito ang 3 para bumili sa labas. Nakasunod lang naman daw ang 3 nang muling magbangayan si Nika at Mela kung sino ang sumira sa teddy bear ni Kela na bunso sa triplets. Dahil sa sigaw ni Mela, tumakbo si Nika. At kaya ito nakalayo. Huli nang namalaya ng nanay niya na malayo na pala ang 2. Tinawag pa ng nanay niya pero nakatakbo na si Nika. Hanggang sa hinanap nito ang 2. Hawak sa kamay ang naiwang si Kela. Tapos nagkagulo na raw sa di kalayuan. At naririnig na ang hiyaw ni Mela. Dahil masakit ang paa ng nanay niya, kaya matagal itong nakarating. Mas naunang tumakbo si Kela. Dahilan para pati yung bunso ay nasama na sa kung kaninong tao na may mag-ara raw na kotse. Ang kinakatakot niya, baka sindikato rin ang nakakuha sa 2 pa. Simula nang lumuwa si Chadi sa Maynila dahil sa pagbubuntis, hindi niya na naituloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Bago siya manganak noon, sumunod ang ina niya rito na siyang nag-alaga sa 3. Nagtatrabaho si Chadi simula ng mag-3 buwan ng triplets. Dahil wala rin naman siyang pera o ipon ng nanay niya, wala siyang magagawa kundi ipaubaya sa kanyang ina ang 3 para maipantustos sa pang-araw-araw nila. Nangungupahan lamang sila. Kuryente pa at pati tubig buwan-buwan, kaya halos wala na siyang pahinga. Nito lang Biyernes nagbaka sakali si Chadi
na maghanap ng mas malaking sahod. Total, nakapag-college naman siya. Nakapagpasa na nga rin siya sa mga kailangan sa kanyang trabaho. Malaki-laki rin ang sahod doon kapag natanggap siya bilang secretary. Pero habang wala pang kasiguraduhan, hindi muna siya magre-resign sa firm na pinagtatrabahuhan niya bilang assistant ng isang abogado. Masyado kasing manyaki si Mr. Wilson at baka sa susunod ay hindi niya na ito matansya at mapektusan na niya ng printer ang mga kamay. Minsan kasi ay nangihipo ito at lagi siyang nagugulat. Tinitiis na lang niya dahil maayos naman magpasahod. Pero ngayon ay parang mas lumalala na ang kamanyakan nito. Kaya nga nag-jeans at polo shirt na lamang siya lagi. Para hindi siya mabusohan ng baliw na gurang na yon. Oras talaga na makahanap siya ng ibang trabaho. Pepektusan niya muna ito bago layasan. Nang makaganti naman siya sa kamanyakan nito. Chadi, pumasok muna tayo sa police station. Doon na tayo maghihintay. Inakay siya ng kanyang ina. Hindi na rin siya nagsalita pa dahil okupado ang isipan niya ngayon sa nangyayari sa tatlong mga bata. Hindi talaga niya lubos maisip ang nangyaring to. Maayos pa kanina nang iwan niya ang tatlo. Pero pag uwi niya, ito na ang nangyari. Nasa women's desk sila pumwesto. Malapit iyon sa policewoman na nasa harap ng computer. Pinasadahan niya ang ginagawa ng police officer. Kuha iyon ng CCTV footage ng kalye, kung saan siguro nangyari ang pangingidnap sa panganay niya. Maya-maya ay zoom in ng policewoman ang lalaking kalalabas lang ng magarang kotse. Black and white ang larawan. Tutok na tutok ang mga mata ni Chadi sa lalaking nakalong black polo. At nang mapagsino, gano'n na lamang ang kabog ng puso niya. Kilala niya ang mukhang iyon. Kilalang kilala niya. Si Fabian El Fuego, na ama ng kanyang mga anak. Ma'am, sino po ang... Hindi masabi ang nasa loob niya. Tinuro na lamang ni Chadi ang larawan. Lumingon ito. Ito yung lalaking nagpasakay sa mga anak mo, ma'am. Namilog na lamang ang mga mata niya dahil sa narinig. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Sir Fabian na anak mo ang mga bata. Pilit na pagpapakalma sa dalaga ng ina nito. Paano na kapag nalaman niya? Umiling ito. Hindi yan. Gagawa natin yan ng paraan. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa mga bata, Chadi. Dahil siguradong magagalit ang mga magulang ni Sir. Baka ano pang gawin nila sa tatlo. Ayokong dumating ang oras na kunin na lang nila ang mga bata. Tinignan niya ang ina. Nahi, huwag namang sanang ganun. Hindi po pwede yun. Kaya nga sinasabi ko sa'yo to, para may alam ka. Dahil kung nakinig ka lang sa'kin nun, Chadi. Kung nakinig ka lang sa'kin, anak. Hindi na nito itinuloy ang mga sasabihin pa. Dahil sa mga luhang kumawala sa kanyang mga mata. Pasensya na, tahan na. Gagawa na lang natin ang paraan nito. Alon nito sa kanya. Ilang oras din ang namagitan bago nakabalik ang mga officers na nag-rescue. Nang makita niya mula sa labas ng police station ang mga bata, biglang natunaw ang puso ni Chadi. Ngunit hindi siya pwedeng lumapit dahil kay Fabian, na nakasunod sa tatlo papasok sa lugar. Hinimok siya ng ina na magtago muna sa CR para hindi siya makita ng binata. Sumang-ayon naman ang dalaga dahil na rin sa takot na mas lumala pa ang mga pangyayari. Lola! Sunod-sunod na yumapos ang tatlong bata sa matanda. Napapunas ng luha ang matanda nang makita ang mga bata na maayos at walang galos. Manang Rosie? Kumabog ka agad ang dibdib ng matanda nang makilala ito ni Fabian. Inaasahan na iyon ngunit hindi ganon kabilis. Tama nga ang nakita ni Chadi kanina. Si Fabian nga ang nahagip ng CCTV. Nakauwi na pala ito mula sa ibang bansa. Pero bakit ito nandito? Gayong malayo ang Maynila. Sir, kamusta ka po? Saglit itong natigilan at muling pinagmasdan ng tatlo. Lola, si Tito Fabian ang tumulong kay ate. Siya po yung nag-save kay ate sa mga masamang guy.
Hero po si Tito Fabian, hindi ba Lola? Tumango na lamang ito kahit hindi sigurado. Hindi man lang naalis ang tingin ng lalaki sa kanila. Mga apo niyo ho? Bago nito masagot ang lalaki ay pinaupo na muna ng matanda ang tatlo sa bakanting upuan. May mga statement pa rin na kukunin sa mga bata para sa mga importanteng documents. At nagpasalamat ang babae dahil hindi na maririnig ng mga ito ang isasagot niya. Mga alaga ko po, sir. Nilingon ito ang tatlo. Dalangin na sana ay maniwala. Excuse me, sir. Kailangan ka naming makausap tungkol sa nangyari. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang po ito. Mabuti na lang at inabala sila ng police officer. Pagsunod nito sa pulis ay lumapit naman ang matanda sa tatlo. Kakatapos lang ng mga tanong sa mga bata. Lola, uuwi na po ba tayo? Nasaan po si Mama? Tanong ni Nika, tumunghay ito sa mga bata. Naitanong ba ni Tito Fabian ninyo kung sino ang mama nyo? Bulong niya, umiling ang tatlo. Huwag niyong sasabihin ha? Tumango ang mga to. Pero bakit po Lola? Mabait naman po si Tito Fabian. Siya nga po ang tumulong sa amin, pati kay Ate Nika kanina. Kaya hindi po nasaktan si ate. Kasi mabilis si Tito Fabian sa takbo niya eh. Ani Mela na pangalawa sa tatlo. Basta, sasabihin ni Lola pag uwi mamaya. Pero ngayon, makinig muna kayo kay Lola ha? Hindi na nagtanong pagmuli ang tatlo. Sumang-ayon na lamang ang mga ito. Mabilis lang din kasing kausap ang triplets. Matalino kasi ang mga to. Magkakamukha ang triplets dahil identical sila. Sa buhok lamang nagkaiba dahil si Mela ang straight with shiny hair. Si Kela ay kulot na brown ang buhok. Si Nika ay slight lang ang pagkaka-curly ng buhok nito. Na ma-dark brown ang kulay niyon. Pero sa mukha ay napakagagandang mga bata. At kahit madala sa kalye ay makinis ang balat ng tatlo dahil alaga iyon sa lotion. Salamat po, officer. Walang anuman. Gusto niyo pa bang makausap ang mga kidnapper? Pwede niyo silang puntahan sa loob. Bukas pa sila ililipat. Umiling ang mga bata. May dalang takot ang mga mata ng mga to. Yumaka pa sa binti ng matanda. Hindi na po muna, sir. Naiintindihan naman niyon ng pulis. Kaya pinayagan na silang lumabas ng police station. Si Chadi ay sa likod na dumaan at umikot patungo sa gilid upang makasilip sa labas. Naunang lumabas ang maglolola kaysa kay Fabian. Nakausap pa ng mga pulis sa loob. Hanggat maaari sana, ay makaalis na kaagad ang mga to bago lumabas ang binata. Teka lang pula, magpapaalam lang po kami kay Tito Fabian. Pero laking gulat ng matanda nang biglang humiwalay sa pagkakahawak ang tatlo sa mga braso niya at bumalik sa unahan. Teka mga bata! Saktong palabas na rin ang lalaki ng lugar, kaya nakita ng matanda ang pagyakap ng tatlo sa binata. Maging si Chadi ay nakita rin iyon at hindi niya mapigilang malungkot. Dahil hindi naman pwedeng sabihin na anak ni Fabian ang tatlo dahil may asawa na rin ito. Nakakalungkot lang na wala na talagang pag-asa ang fairy tale na pangarap niya noon. Kaya nga hindi na niya iyon pinilit dahil kahit kailan, hindi na iyon mangyayari. Manang, saan po kayo nakatira? Iyahatid ko na kayo. Pilit ngumiti ang nanay niya. Hindi na sir, kaya na po namin. Salamat ho ulit sa pagtulong sa mga bata. Thank you po tito, salamat po. Ngumiti ito at pumantay sa mga bata. You're always welcome. Next time, mag-iingat na kayo, okay? Ang bilin ko, huwag lalayo o tatakbo sa kalsada. Malumanay na anito. Opo! Sabay-sabay pang sagot ng triplets. Good. Pagtayo nito ay tumalikod na ito kaagad. Pero tila may nakaligtaan kaya lumingon itong muli. Gulat na gulat si Chadi nang bigla nitong sabay-sabay na niyakap ang mga anak niya. Mama! Mahigpit na yakap ang salubong ni Chadi sa tatlo.
nang makitang nakaalis na ang sasakyan ni Fabian. Lumabas lamang ang dalaga nang masigurong wala na si Fabian sa paligid. Muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Siguro'y naghalo-halo na ang emosyon sa kanya dahil sa mga nangyari. Naroon ang kaba, ang takot, at pangamba na baka malaman ng lalaki ang tungkol sa mga anak niya. Sa awa naman ng Diyos, hindi iyon nangyari. At laking pasalamat talaga niya dahil si Fabian ang taong nakasagip sa panganay niya. Akala kasi niya ay isa sa mga kidnapper si Fabian. Kaya hindi talaga napawi ang takot niya hanggang hindi niya nasigurong maayos ang tatlo. Dahil itong mga anak lang niya ang tanging kayamanan niya, wala nang iba pa. Kahit na hindi niya inaasahan ang pagbubuntis, ni minsan ay hindi siya nag-isip na ipalaglag ang mga to. Minahal niya ang tatlo higit pa sa kanyang sarili. "Bakit doon ka po galing, Mama?" Tanong kaagad ni Mika nang tumayo siya matapos pahirin ang mga luha niya. "Umihi lang ako." Pagsisinungaling niya. Mama, doon yung CR sa loob ah." Natawa si Mela. "Baka dyan umihi sa gilid si Mama kasi hindi naabot sa CR ng mga pulis." Sa lakas ng tawa ng mga bata ay nahawa na lang din siya. Parang kanina lang ay kulang na lang. Sakluba ng langit at lupa sa sobrang takot. Ngayon ay napawi iyon at parang pinahid lang ng kay bilis. Bumili na lamang sila ng isang buong lechong manok para iulam. Dahil hindi pa raw kasi nakapagluto ang nanay niya dahil nga sa nangyari. Buti na nga lang at may kanin pa lang na nakasalang sa rice cooker. Kaya pagdating ng bahay, kumain na rin kaagad sila. Dakong 8:00 na rin iyon ng gabi. At halata sa mga bata na pagod at inaantok na ang mga to. Sino nga naman ang hindi aantukin at mapapagod? Kung sa kidnapan ng galing ang tatlo, hindi na talaga dapat ito maulit. Dahil kapag nagkataon na maulit pa, baka mabaliw na siya. Mas kailangang mag-ingat na sa susunod. "Sige na, matulog na Nika." "Yes po, Mama." Pagsara ng pinto ng kwarto ng mga bata, doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Pinatay na rin niya ang ilaw para mabilis makatulog ang tatlo. Pagbaba niya ay naabutan ni Chadi ang nanay niya sa kusina. "Sana, hindi nalaman ni Sir Fabian ang tungkol sa mga bata, Chadi." Anito habang nasa harap ng lababo at nagpupunas niyon upang tuyuin. Katatapos lang nitong maghugas ng mga pinagkainan. Napabundong hininga siya. "Wala naman po kayong sinabi, hindi ba, Nay?" Lumingon ito. "Wala siyempre, pero yung tatlo, hindi ko alam kung ano ang itinanong sa kanila ng ama nila." "Nay!" Pigil niya rito. Kung ano ang tinanong ni Fabian sa tatlong mga bata. Sabi nila wala naman daw. Aniya, sinimulan itong punasan ng round table sa kusina. "Paano tayo nakakasigurado riyan? Silang magkasama at wala tayong alam sa pinag-usapan nila. Kilala mo ang bunso mong si Kela, Chadi. Masyadong madaldal yun. Paano kung panay ang kwento nun? Dahil kahit hindi mo yun tinatanong, nagsasalita yun ng kung ano-ano." Bigla siyang kinabahan. Oo nga pala, ugali na iyon ang bunso niya. Basta may makita at naisabihin, ay sasabihin ito. Kahit wala lang sa iba, ay sasabihin pa rin ito. Para yatang nangamba siya bigla. "Pangalan Dud. Chadi Arevalo. I want an answer as soon as possible, Howard." "Why? May kasalanan ba sa'yo yung babaeng to?" "Yes, she has. At kailangan kong malaman kung totoo ba ang sinabi ng batang babae kanina about their mom, Chadi. Kung nagkaanak ba ito." "You mean Chadi na?" Bigla itong humalakhak. "Shut up." "Fine, sorry. Kasalanan ko ba kung bakit hindi natuloy ang kasal ninyo ni Leona? Dahil lang tinira mo si Chadi na virgin pala." Bigla nitong ini-off ang cellphone. Sobrang daldal ng pinsan niyang iyon. "Thank you, ma'am." Hindi mapawi ang ngiti ni Chadi habang patungo sa firm na pinagtatrabahuhan niya.
Bukas na kasi ang interview niya para sa bagong papasukang trabaho. Sobrang saya niya lalo na at mas mahal ang sahod sa bagong pagtatrabahuhan. Makakalayas na rin siya sa boss na parang Paquito Diaz na manyakis. Sana ay matanggap siya sa interview upang tuluyan na siyang makaalis sa lugar na to. Oh, Miss Chadi, maaga ka ngayon. Ngumiti ang dalaga sa guard na si Oka. Simula nang magtrabaho siya rito ay ito na ang guard nila. Morning, Kuya Ox. Yumuko ito ng may paggalang. Mas maganda ka pa sa umaga, Miss Chads. Mapagbiro ito na nakasanayan na rin niya. Pagdating sa loob ng firm, diretso kaagad siya sa coffee machine para magtimpla ng kape. Dito na siya nagkakape. May dala siyang puto o suman para na rin sa agahan niya. Kailangan kasing umalis siya ng maaga dahil siguradong sasama ang 3 oras na nakita siyang papasok ng trabaho. Makailang ulit na kasi yung nangyari at lagi siyang late kapag ganon. Maayos na ang pakiramdam ni Chadi. Nakagabi ay kulang na lang ay mawalan siya ng ulirat dahil sa nangyari. Sana'y maging maayos na ang lahat simula ngayon. Sigurado yon lalo na at interview niya bukas. Kailangan na rin kasi niyang mag-ipon dahil plano ni Chadi na pag-aralin na ang 3 sa darating na pasukan. Ipagdidaycare niya muna sana. Kaso parang hindi naman bagay dahil lahat naman ng alphabet, numbers, shape at kung ano-ano pa ay memoryado na ng 3. Bibilhan lang niya ng chart. Tapos pag uwi niya sa hapon ay ang bilis ng magbilang. Kabisado na rin ng mga tuwang kani-kaniyang pangalan. Marunong na ngang mag-abakada. Ngayon ay sa reading na ang maglolola. Matatalino naman kasi ang mga anak. Miss Chadi, nauna ka sa akin. Bigla siyang umatras. Ang boss niyang manyakis. Hinawakan na naman ang puwet niya. Sumiseksi tayo ngayon ah. Wala pa ba yang baw? Sir, baka ho pwedeng bawasan ninyong pagiging manyakis ninyo. Para ho kasing sumusobra na rin kayo eh. Natigilan ito. Kita niyang namilog ang mga mata nito. Aba, ngayon ka lang nagreklamo ah. Ngumisi ito. Sir, hindi naman sa nagrereklamo. Baka hindi niyo napapansin. Malapit na po akong sumabog. Huwag niyo lang pong hintayin na pitpitin ko ang printer na yan sa kamay ninyo bago niyo itigil ang kabastusan ninyo. Ano? Ang tapang mo ah. May pinagmamalaki ka na ba? Baka nakakalimutan mo, Chadi. Kung hindi dahil sa firm ko, wala ka sanang trabaho at sinasahod ngayon. Huwag mong kalilimutan na ako ang dumampot at nagtyaga sa... Nagtyaga? Dumampot? Nakakahiya naman ho sa inyo, sir. Di ba't kulang na lang ay tumira ko rito sa firm nyo? Para sa trabaho? Isa pa, lahat ng bayad ninyo ay pinagtatrabahuan ko ng mabuti. Sana'y alam nyo yun bilang isang abogado. Ibinagsak ni Chadi ang kape sa ibabaw ng mesa niya. Sumusobra na rin talaga ang gurang na to. At hindi niya maintindihan kung bakit naging abogado pa ang bastos at manyakis na to. Sana ay naging rapist na lang dahil mukhang mas bagay yun sa gurang na boss niya. Wala akong narinig. Magtrabaho ka na dyan. Isa pa, bakit nagrereklamo ka? Hipo lang naman. Hipo? Bakit hindi mo hipuin ang asawa mo? May asawa ka naman ah. Hipuin mo yan hanggat magsawa ka. Hindi yung nangihipo ka ng iba. Walang hiya kang matanda. Teka, sumusobra ka na, Chadi. Nakakalimut. Daddy! Napalingon siya sa kakabukas lang na pintuan. Si Leona, ang anak ng amo niyang manyakis. Nitong linggo lamang niya ito nakita rito. Mukhang kaluluwas lang ng Maynila for some reason siguro. Nagulat pa si Chadi nang mamataan ng matanda. Nasa likod na pala niya. Kinabahan siya ron. Siguro kung hindi dumating ang anak niya ay baka kung ano na ang ginawa nito sa kanya. Leona, iha. Why baby, may problema ba? Umiiyak at nag-iinerte itong naupo sa sofa. Dad! Why? Is there a problem? Yes, Dad. Umuwi na si Fabian at... Natigilan siya sa pangalan na binanggit nito. Tumigil si Leona sa pagsasalita. Get out!
Nag-uusap kami ni Dad, hindi ba? Kaya lumabas ka rito. Tsismosang babaeng to. Singhal nito sa kanya. Hindi na siya sumagot at lumabas na lang. Sino ba yon? Bagong kabit? Narinig pa niya iyon mula sa babae. No, anak. She's my assistant. Napangiwi siya. My God! Mangangabit na lang sa amoy lupa pa? Di bale na kung ganun. Pero talagang napapaisip siya na, si Fabian ba ang sinabi ni Leona? O sadyang magkapangalan lang? Ilang sandali bago lumabas sa opisina ng ama nito si Leona. Hey, ano ka ng dad ko ha? Are you his mistress? Napalingon siya sa babae. Ako? Kabit? Ng ama mo? Sa tingin mo papatulan ko ang amoy lupa mong ama? Naiinis siya kanina pa. Tapos ay dumagdag pa ito. How dare you insulting my dad? Mabilis na lumipad ang palad nito ngunit nakita niya iyon. Kaya nasangga niya. Pwes, huwag mo rin akong insultuhin. At pwede ba? Pagsabihan mo yung ama mo na amoy lupa na, itigil na ang kabastusan niya. Dahil baka mapunok at mailibing ko siya ng buhay. Ow! My hand! Hinila nito ang brasong pinisil niya. Get off me! Walang hiya ka! Nito pa. Bago siya inismiran. Peste talaga. Ang aga-agay, bigla na lamang nasira ang araw niya. Paglabas ng babae ay narinig niya ang halakhak ni Oka. Ang galing. Ganyan kasi. Lumaban din minsan. Gusto ko ang palabang tiyade ngayon ah. Natawa na lamang siya sa reaksyon ng guard na si Oka. Talagang lalayas na siya ng tuluyan sa lugar na to. Oh, bakit ang aga mong umuwi, Chadi? May nangyari ba anak? Hindi sumagot si Chadi sa ina. Diretso lamang siyang pumasok ng bahay at pabagsak na umupo sa kawayang upuan sa sala. Pumikit siya ng saglit upang ipahinga ang katawan at utak. Chadi, may nangyari ba? Muling tanong ng kanyang ina. Lumayas ako sa trabaho, Nay. Sumusobra na ang gurang na boss ko. Ilang ulit niya na akong hinihipo at minamanyak. Tapos kanina, nasagot ko na siya pati ang anak niya. Kamuntikan pa akong masampal. Aniya. Ano? Gumanti ka ba? Sinapak mo sana ang anak ng matauhan. Ganon ang kanyang ina. Magkaugali lang sila talagang sa ina niya iyon na mana. Siyempre, hindi ako nagpakanti no? Aba, sino ba sila? Buti sana kung silang nagpapakain sa akin. Tama yan. Tama ang ginawa mo, Chadi. Pero, paano na pala kung wala ka ng trabaho? Nabawasan ang boses nito. Bago sumagot ay, hinagilap muna niya ang tatlong mga bata. Wala kasing maingay at tumatakbo sa buong kabahayan. Teka Nay, yung tatlo ho. Pagtataka niyang tanong. Natutulog. Pinatulog ko, masyadong makukulit. Saka nap time naman na ito. Bagong tulog lang ang mga yan. Kaya naman pala, mabuti at pumayag ng matulog sa tanghali ang tatlo. Dahil kadalasan ay ayaw matulog ng mga ito tuwing siyesta. Siguro ay natakot na rin maglabas-labas dahil sa nangyari. Kumain ka na ba? Iinitin ko yung munggo. Hindi pa nga, Nay. Nagugutom na nga rin ho ako eh. Aniya rito. Sige, iinitin ko muna. Magpalit ka na para makakain ka na. Saka na natin pag-usapan ang trabaho mo at ang amo mong kupal. Pagtalikod ng kanyang ina ay nanatili pa siya sandali sa salas. Bago nagpa siyang umakyat sa taas, dumaan muna siya sa kwarto ng mga bata. Nakahilata ang tatlo sa isang malaking kama at kani-kaniyang pwesto para maging komportable. Napangiti siya ng lihim. Noon ay hirap na hirap siya sa gabi dahil sa pagpapadede sa tatlo. Parang wala na siyang tulog araw at gabi. Maalagaan lamang ng maayos ang mga anak niya. Kinaya niya kahit na 19 years old pa lamang siya noon. Malaki rin naman ang naging pasalamat ni Shadi sa ina. Dahil kung hindi sa gabay at tulong nito, ewan na lang kung nakaya niyang magkaroon ng mga anak ng sabay. Hirap at pagod ay napawi nang lumaki na ang mga to. Lalo na sa tuwing nakikita niyang mababait ang mga bata
Kaya nga todo ingat siya. At kung pwede lang ay itago niya ang mga ito upang hindi kunin sa kanya ng pamilya Alfego. Gagawin niya. May punto naman kasi ang nanay niya. Paano nga kung kunin ng mga ito ang mga anak niya? Oras na malaman ni Fabianang tungkol sa triplets. Hindi siya makakalaban, lalo na at mayamang angka ng mga yon. Ano ang ipangtatapat niya kung sakali? Wala siyang salapi. Dahil ngayon, hindi batas ang umiiral, kundi pera. At kung wala kang pera, mapag-iiwanan ka ng batas. Matapos magsawa ang mga mata niya sa kakatitig sa tatlo, isinara na niya ang pinto saka lumapit sa tabing silid kung nasaan ang kwarto niya. Sana'y matanggap siya sa bagong trabaho, dahil kung hindi, wala siyang mapagkukunan ng pagkain nila, lalo na't wala siyang ipon ni 5 duling. Lagi kasing kulang at minsan ay sakto lang. 5 kasi silang kumakain at siya lang ang kumakayod. Sunod agad ang sweldo sa kuryente, tubig at bahay saka budget nila araw-araw. Kaya wala na talaga siyang pera para ipasyal ang mga bata. Tuwing December na lang talaga, dahil doon siya nakakaluwag-luwag kapag may bonus at 13th month pay. Sobrang higpit ng pera sa kanya, kaya nga kailangan niyang masipagan pa. Dahil oras na nag-aral ang tatlo, baka pati panty niya ay hindi na siya makakabili. Abala si Chadi sa pagpaplansya ng isusuot niya bukas sa interview. Nang may kung anong ingay siyang narinig mula sa baba. Nagkakagulo ang mga bata at tila may kung anong nangyayari. Hindi naman nag-aaway, parang ang saya-saya ng mga to. Tatapusin pa sana niya ang ginagawa niya. Nang may katok siyang narinig sa pinto. Chadi, Diyos ko, Chadi! Ibinaba ni Chadi ang hawak na plancha at nagtatakang tumingin sa kanyang ina. Hindi niya alam kung takot ba ito, masaya o kinakabahan. Hinila siya ng kanyang ina. Bakit hunay? Ano bang nangyayari? Magtago ka, bilis anak. Magtago ka muna. Aligagang usal nito. Pilit siyang itinago sa likod ng pinto. Nay, teka, ano bang nangyayari? Yang bibig mo, hinaan mo ang boses mo, Diyos ko naman. Pati paan nito ay pumapadyak dahil sa nervyos na yata. Teka nga, bakit ba? Sabihin niyo muna sa akin kung bakit, at nang alam ko. Saka bakit maingay ang mga bata? May bisita ba tayo? Hindi lang bisita, Chadi. Hindi lang talaga bisita. Pagdiriinan nito. Kinakabahan siya takmang sisilip sa pinto nang hilain siya nito pabalik. Sige, magpakita ka. Nang kunin na ni Sir Fabian ang mga bata. Natuod na lamang siya sa kinatatayuan nang marinig ang pangalan ng binata. Ang dami po ng toys, Tito Fabian. Opo, ngayon lang po kami nakakita at nagkaroon ng ganito karami na toys po. Na-miss niyo po ba kami, Tito Fabian? Nagustuhan niyo? Halata ang saya sa mukha nito nang makitang excited ang bawat bata na buksan ang mga pasalubong na binili niya para sa tatlo. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng mga bata, kaya halos lahat ng klase ng laruan at meron sa paper bag na malalaki. Bukod doon ay may mga pasalubong ding mga pagkain, chocolates, pizza, chicken at groceries. Wala kasi itong ideya kung ano ang gusto ng mga bata. Mga bata, nagpasalamat naman ba kayo kay Sir Fabian? Ani ng lola ng tatlo, habang pababa ng hagdan. Tumigil ang mga bata sa paghahalongkat at sabay-sabay na tumayo para lumapit kay Fabian. Thank you po, Tito Fabian. Ang bait niyo po. Isa-isa pang humalik sa pisngi ang mga to. You're welcome. Malambing nitong sagot. Muling bumalik sa mga laruan ng triplets. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Fabian upang kausapin ng matanda. Alam na ng binata ang tungkol sa triplets. Kaya siguro ganoon na lamang ang pakiramdam niya nung unang masilayan ng tatlo. Hindi talaga siya nagkamali dahil totoo nga na nagkaanak si Chadi. At kung bibilangin simula nang may nangyari sa kanila ng dalaga, sigurado siya na totoo ang hinala niya.
na anak niya ang 3. Dahil sa pinsan nito, nalaman kaagad ni Fabian ang tirahan ng mag-inang Rosie at Chadi. Kanina pa sana siya nandito. Inabala kasi ito ni Leona. At kung ano-ano na naman ang inaarte. "Sir, bakit po kayo napadalaw?" Nilingon niya si Aling Rosie. Pinagtimpla siya nito ng kape. Ipinatong nito iyon sa tapat ng mesa kung saan ang lalaki nakaupo. "Manang Rosie, kailangan ko po sanang makausap ang anak ninyo." Niwala ng paligoy-ligoy at diretso na ito sa nais. Biglang napawi ang ngiti sa labi ng matanda. "Ano ho ang—" "I know everything, Manang. Kaya kung pwede, siyang gusto kong makita at makausap." "Pa, I have my ways to find out. Wala naman rin sigurong masama kung malaman ko ang totoo." Malumanay niyang wika. Nagyuko ng ulo ang matanda. Ayaw pa sana nitong gawin. Pero ano pa ang dapat itago kung alam na pala ni Fabian ang lahat? Natatakot ang matanda sa posibleng mangyari. Tatawagin ko po siya." Sa huli ay anito, para tapusin ang kabang nararamdaman. Naiwan si Fabian sa baba, kasama ang mga bata na abala naman sa laruan. Halata ang kasabikan at kasiyahan sa muka ng 3. Parang gustong matunaw ng puso ng binata na muling masilayan ng triplets. Naluha ito kahapon nang malaman ang totoo. Mabuti na lang talaga. "Chadi!" Narinig ni Chadi ang tawag ng ina mula sa labas ng pintuan. Ano na naman kaya ang problema ng ina? At gusto pa yata siyang ibuking. "Chadi, lumabas ka na!" Bumukas ang pinto. Nasa kama siya at nakaupo roon. Kanina pa siya kinakabahan. "Anong lumabas, Nay? Gusto mo bang—" "Wala na ring kwenta ang pagtatago natin, anak. Alam na ni Sir Fabian ang tungkol sa mga bata." Dumagundong ng ganun kalakas ang puso niya. Napatayo siya dahil sa gulat. "Ano, Nay? Paano pong nalaman niya?" "Nagpaimbestiga siguro siya, anak. Hindi ko alam kung paano. Baka nga ganun. Pero ano man ang mangyari, huwag kang papayag na makuha niya ang mga apo ko, Chadi." Agad na lumabas si Chadi. Nagdadabog ang mga paang bumaba siya ng hagdan. Nagulat pa ang mga bata nang makita siyang nasa hagdan pababa. Abala ang mga ito sa nilalarong mga bagong laruan. Ngayon lamang nagkaroon ng ganito ang 3 at naawa siya sa mga bata. May mga hawak pang pizza habang nasa lapag. Gusto niyang maiyak sa galak ngunit hindi siya nagpakita ng kahit na anong emosyon. Lalo na nang magtama ang kanilang mga mata ni Fabian. Halata ang gulat sa mga mata ng lalaki. Nakita niya ang sunod-sunod nitong paglunok. Gumagalaw kasi ang Adam's apple nito. "Mama, tignan mo ang pasalubong ni Tito sa amin. Ang dami-dami ng toys, Mama, at mga foods." Ani Nika. Ngumiti siya sa mga bata. Nilingon niya ang ina na nasa likuran niya. Sumenyas na iakyat muna ang 3. "Pero sige na, sa taas na lang muna kayo maglaro." Seryosong aniya. Sumunod kahit napipilitan ng mga bata. Hinintay pa niyang makaakyat ang lahat bago siya lumapit sa salas. Tumayo si Fabian mula sa lapag at naupo sa kawayang upuan doon. "Para saan yun?" Seryoso niyang tanong. "Para sa mga bata." "Para ano? Hindi kailangan ng mga anak ko ang mga material na bagay, Mr. El Fuego." "Really, Chadi? Nakita mo ba ang saya ng mukha ng mga bata?" "Pwede ba? Umalis ka na, Mr. El Fuego. Tahimik na ang buhay namin. At siya nga pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa ginawa mo sa isa sa mga anak ko. Salamat sa pagliligtas mo sa panganay ko." "Panganay mo? O panganay natin, Chadi?" Nabato siya sa kanyang kinaroroonan. Nang tawirin nito ang pagitan nila ng ganoon lamang kabilis. "Hindi habang buhay, may tatago mo sa akin ng katotohanan, Chadi Arevalo." Napalunok siya ng sunod-sunod. Napaatras din upang ilayo ang sarili niya rito.
Ano ba ang gusto mo, ha? Nauutal na siya dahil sa nagkandabuhol-buhol na ang pakiramdam. Isa lang, Chadi. Ikaw at ang mga anak ko. Baritonong tinig nito na umalingaw-ngaw sa pandinig niya. Hindi na alam ni Chadi kung paano makakalusot sa lalaking to. Dahil sinalaysay nito ang lahat ng nalalaman. Nagpaimbestiga lang din ito matapos na makita ang 3 bata. Siguro kung hindi nagkita ang mag-aama, baka hindi nito malaman ang totoo. Parang gusto niya itong sampalin. Bakit ngayon lamang siya hinanap kung kailan may mga anak na sila? Kung wala bang nabuo sa pagitan nila, hahanapin pa rin kaya siya nito? O hahayaan na lang? Total ay wala naman siguro sa taong to ang nangyari sa kanilang dalawa noon. Pero ano ba ang pakialam niya? Sa isiping may asawa na ito, bakit pa ito humahabol ngayon? Wala akong asawa. Who told you about that? Nagsasarili ka ng walang pakiwari. Tila naiinis nitong wika. Huwag mo akong gawing hunghang, Mr. El Fuego. Nakita ko sa 2 mata ko nang i-announce sa mga bisita mo ng gabing iyon ang kasal ninyo. Nakita ko nang umiti ka pa upang... Fabian. I said Fabian. Isa pang tawag mo ng Mr. Inis na nito. Napaatras siya. Baka kasi kung ano na naman ang maisipan nitong gawin. Gaya na lang kanina. Kamuntikan pa siyang mahalikan kung hindi niya ito tinampal. Eddie Fabian, Mr. Fabian. Nag-iigting ang bagang nito. Mukhang galit na galit sa pamemeloso po niya. High blood din sana nang makaganti man lang sa kahit na ganong paraan. Nakita mo ba ang buong pangyayari? Seryosong tanong nito. Na tila hindi makaganti sa pangiinis niya. Hindi siya sumasagot. Kung sana naroon ka hanggang natapos, malalaman mo kung ano ang nangyari. Kumunot ang noo niya. Sa bagay ay, hindi nga naman niya pinatapos ang birthday party nito. Dahil nang may announce ng magkabilang pamilya ang kasal, naglaho na lamang siya sa lugar at hindi na bumalik doon. Hindi naman kasi niya alam ang proseso ng pag-ibig. Masyado lamang siyang nadala sa matatamis nitong mga salita. Isang gabi pa nga lang silang nagkausap. Hayon at parang kandila na siyang natunaw sa kandungan nito. Kasalanan din niya, kaya nga nagsisi na siya sa kahibangan. At alam niyang hindi na mauulit pa yon. Ano naman kung wala at meron kang asawa? Hindi ko nakasalanan kung hindi kayo nagkatuluyan ng babae mo. Ang sa akin lang, tantanan mo ko at ang mga bata. Dahil akin lang ang mga anak ko. Direktang aniya. Tumayo siya nang masabi ang mga katagang yon. I want the best for them, Chadi. Kung ayaw mo, at least maranasan nila ng may ama. Humarap siya rito. Walang the best sa kanila kundi ang magkasama lang kami. Yun lang yun, Fabian. Napayuko siya ng sandali nang mapansing. Gahibla na lamang ang pagitan ng kanilang mga muka. Kaunting galaw pa at magtatama na ang tungki ng kanilang mga ilong. Really? Is that what you want, ha? Ang bango ng hininga nito. Amoy na amoy niya ang mouthwash na ginamit nito. Pero hindi nagpahalata si Chadi sa nangyayari sa kanyang kalamnan. Umalis ka na. Bulong niya. Bibigyan kita ng pagkakataon, Chadi. Hanggang bukas. Gusto kong sabihin mo sa mga bata ang tungkol sa akin. Dahil kung hindi, ako mismo nga amin sa kanila. Ayaw mo naman sigurong manggaling sa akin ang mga katagang nais marinig ng mga bata, hindi ba? Bakit ba mapilit ka, Fabian? Sinabi ko na sa'yo, hindi. At hindi ako pumapayag sa gusto mo. Hanggang bukas, Chadi. Hanggang bukas lang. Napako si Chadi sa kinatatayuan niya. Ni hindi siya nakasagot pa. Nakalabas na ng bahay si Fabian pero hindi man lang siya makagalaw sa kinaroroonan. Para siyang nagulat na hindi maintindihan. Kaba at kung ano-anong mga emosyon ang biglang naghalo-halo ng hindi sinasadya. May takot na sumilay dahil sa tonong pagbabanta nito. Para siyang nangihina. Tito Fav,
Mama? Naguunahang bumaba ang mga bata. Tinatawag si Fabian. Ngunit natigil nang makitang wala na ang lalaki. Habang siya'y nakatayo lang na parang poste sa gitna ng sala. Nasaan na po si Tito Fabian, Mama? Ani Kela. Mukhang umalis na po. Hayaan niyo na. Ay, hindi pa kami nakapagpaalam kay Tito po, Lola. Tonong nagtatampo iyon mula kay Mela. Hayaan niyo na, baka may gagawin at nagmamadali. So bait niya po, hindi ba, Lola? Siguro ganun po kapag may papa, hindi ba po? Napalingon siya sa mga bata. Pati ang nanay niya ay napatingin sa kanya. Bakit, Nika, apo? Kasi yung mga papa, sila ang savior eh. Sila ang bumubuhat sa mga anak nila. Sila ang nagpo-protect kapag may bad people. Sana may papa kami, Lola, na kagaya ni Tito Fabian. Animoy nalusaw bigla ang puso niya dahil sa narinig mula sa kanyang panganay. Opo, Lola. Sana kung may papa kami, si Tito Fabian na lang. Pero wala eh. Nasa malayo si Papa para mag-work at may makain tayo lagi. Dugtong ni Kela. Yun kasi ang lagi niyang rason. Kaya walang papa ang mga ito. Dahil bata ay madali lamang mauto. Pero hanggang kailan? Sana pwedeng habang buhay. Ngunit sa ngayon, totoo na ang lahat. At natatakot siyang magsimulang magpaliwanag sa tatlo. Ano na lang ang gagawin niya ngayon? Nang makapaghapunan ay natulog na ang triplets. Siya na ang naghatid sa taas. Natatakot siya sa kinabukasan. Kung ano ba ang susunod matapos ng lahat ng to. Ayaw niyang mag-assume dahil minsan na siyang nangarap ng isa palang kasinungalingan. Papa namin? Tumango siya. Sabay-sabay na bumangon ang mga bata at isa-isang nagkusot ng mga mata. Halatang gulat na gulat sa mga sinabi niya. Oo, si Tito Fabian ang papa niyo. Nag-aalangan pa siya pero ayaw niyang kamuyaan ng mga anak niya dahil sa hindi pagsasabi ng totoo. Ma, may papa na tayo? May papa pala tayo eh. Yes, may papa tayo. Nagkumpulan ng tatlo at sabay-sabay na nag-appear. Kitang-kita niya ang kasiyahan sa mukha ng mga to. Ang mga mata na puno ng kaligayahan. Ngayon lamang niya nakita na ganito kasaya ang mga bibi niya. Thank you po, Mama. Thank you po kasi sinabi mo po sa amin. Sabi ko na sa inyo kanina eh. Nilingon ni Kela ang mga ate nito. Diba tama ko? Sabi ko, papasiguro natin yun si Tito. At wala, it's true. Kaya naman pala. Nababanaag na rin pala ng mga bata ang mga nangyayari. Mag-aalas 11 nang tuluyang makatulog ang tatlo. At hirap na hirap ang mapatulog dahil ayaw matulog at hihintayin daw ang papa nila. Napagod siya sa kakapaliwanag na gabi na. At heto, sunod-sunod na hikab na ang nagawa niya bago na isara ang pinto. May interview pa naman siya bukas para sa trabaho. Tapos heto, mukhang mapupuyat pa. Sir, si Chadi Arevalo po ang may schedule ng interview bukas ng umaga sa company mo. Ang tauhan niyon ni Fabian. Pauwi pa lang ito ngayon at sobrang pagod ang utak pati ang puso niya. Sa sobrang pamimilit sa babaeng kasing tigas ng bato. Chadi, really? Yes, sir. Ano po ang gagawin, sir? Ngumisi ito. Ako nang pupunta sa kanila for an interview. Nito bago ibinaba ang tawag. Mama, sama po kami sayo. Please, Mama, sama na kami sayo. Behave kami dun, Mama, please. Sunod-sunod na usal ng mga bata. Pababa pa lamang si Chadi ng hagdan, ay nakabuntot na ang tatlo, at sabay-sabay umalingaw-ngaw ang mga boses. Nagmamakaawa, at hindi talaga mapigilan. Nalulukot na ang suot niyang pencil skirt dahil sa tatlong makukulit. Uuwi din naman ako kaagad. Kulang na lang ay lumipad siya para hindi nahilain ang laylayan ng kanyang suot. Pero Mama,
Pagkababa ay muli na naman niyang kinausap ang mga bata. Kanina pa pero hindi talaga maawat. Listen, kailangan ni Mama na maghanap ng trabaho. Dahil kung hindi, paano tayo makakakain ka? Tito Fabian! Ngunit sa isang iglap lamang, kanya-kanyang kalas ang mga bata sa kanya at tumakbo sa nakabukas na pinto nang bumungad ang isang lalaki. Kumabog na lang ng mabilis ang puso niya. Hindi siya nagpahalata. Inayos ni Chadi ang suot at ang buhok na nakawagwag dahil sa mga bata. Remember last night, ha? Hindi tito, hindi ba? Nagkatitigan ng tatlo nang magsalita si Kale. Sumang-ayon naman ang dalawang mga ate nito. Papa! Ganoon na lamang ang gulat niya nang sabay-sabay na isinigaw ng tatlo ang salitang iyon. Saglit na hindi nakaimik si Fabian. Halatang nagulat talaga ito ng tawaging papa ng mga bata. Tinignan siya nito. Umiwas siya upang ilayo ang tingin sa lalaki. Ayaw niya kasing magsalubong ang mga mata nila. At hindi siya komportable. Lalo na at nagiging abnormal ang tibok ng puso niya kapag nagtatama ang mga mata nila ni Fabian. Alam na ninyo? Nauutal nitong tanong. Pumantay pa ito sa mga bata. Aha? Sinabi po ni Mama sa amin last night. Walang naging tugon si Fabian, kung hindi ang sakupin ng mga bata ng mahigpit na yakap. Nakita ni Chadi ang kagalakan sa mukha nito. Nagulat pa nga siya nang yumugyog ang balikat ni Fabian. Umiiyak ito ng tahimik. Sobrang saya naman ng tatlo habang yakap ang mga ito ng ama. Ngunit kahit nakikita niya na ganito, hindi pa rin maiwasang kabahan ni Chadi. Dahil paano na pagkatapos nito? Walang sinasabi si Fabian, kaya hindi siya pwedeng maging kampante. Paano kung kunin ito ang mga bata? Paano na siya? Kinausap ni Fabian ang mga bata. May dala nga rin itong mga pasalubong at gaya ng dati, ay hindi mapawi ang ngiti sa labi ng kanyang mga anak. Aalis na sana siya para sa interview, nang pigilan siya ng binata. Nasa sala sa mga bata kaya nagpasya siyang sa kusina sila mag-usap ni Fabian. Sandali lang naman siguro to. At para hindi na magtaka ang tatlo, hindi na siya nagmatigas. May sasabihin lang daw kaya sige. San ka pupunta? Tanong nito. Pinasadahan pa nito ang kabuuan niya. Aalis ako. May interview ako. Kung ano man ang gusto mong pag-usapan natin, saka na. Dahil kailangan ko ng trabaho ngayon para sa mga anak ko. Mga anak natin, Chadi. Pagtatama nito, hindi na siya nakipagtalo dito. Interview para sa bagong trabaho? Oo. Malamig na sagot niya. Sa FE Corporation ba? Doon lamang siya napatingin dito. Nagulat siya ron. Paano nito nalaman? No need to do that. Nito. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi porket alam na ng mga bata na ikaw ang ama nila, titigil na ako sa pagtatrabaho, Fabian. Bubuhayan ko sila at gagawin ko ang lahat. Maibigay lang ang pinakamainam sa mga bata. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano pala? Naiinis na siya sa kakaputol nito sa mga sinasabi niya. Ako ang may-ari ng FE Corporation. Doon lamang napagtanto ni Chadi ang mga sinasabi nito. Naisip niya kaagad ang initials ng pangalan na F&E at lumalabas nga na pangalan iyon ng binata. Pumunta ako rito para sa mga bata. Gusto ko silang ilipat ng tirahan as soon as possible. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kinabahan na siya. Hindi pa nga tapos ang gulat na malamang ito ang may-ari ng pag-a-applyan niya. Heto, sinundan na naman ito kaagad ng salita. Sumama kayo sa akin ngayon. Seryoso nitong usal. At sino ka para magdesisyon? Ako ang ama ng mga bata, Chadi. At ang ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng tatlo. Kaya sasama kayo sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. Ngayon ay wala na talaga siyang laban.
lalo na nang marinig ng tatlong pinag-uusapan nila. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magpatinaod sa daloy ng lahat. Hindi niya na alam pa sa ngayon kung paano ito nagsimulang lahat. Pero sana, wag umabot sa ikinakatakot niya. Na sa huli ay mawawala na siya ng karapatan sa mga anak niya. Nang araw mismong iyon ay walang interview na naganap. Para saan pa, kung si Fabian lang din naman pala ang magiging boss niya. Sumama sila sa binata dahil iyon ang kagustuhan nito. Mga damit lamang ang dinala nila dahil yun lang din ang kailangan nila sa ngayon. Ang nanay niya ay kasama din, lahat sila. Akala ni Chadi ay sa simpleng bahay lamang sila iuuwing mag-iina. Ngunit hindi. Sa isang exclusive subdivision sila napunta. At napakalaking bahay ang pinagdalhan sa kanila. Nakakalula sa laki. At gara ang bahay na iyon, na kahit ang mga bata ay hindi napigilang mamangha. Yun daw ang bahay na binili ni Fabian para sa mga bata. Parang hindi siya makapaniwala na kayang bumili ng ganun kalaking bahay ng taong to in an instant. Pinili daw talaga nito ang malaking compound at paligid para sa tatlo. Ang silid ay talagang marami, para din iyon sa mga bata. May interior designer na tinawagan si Fabian ng araw na yon. At mismong mga bata ang pinapili ng nais ng mga itong design ng silid. Siyempre mga bata, dahil sa mga ito naman talaga ang lahat ng to. At habang inaayos ang buong kabahayan, nagpasya si Fabian na ipasyalang tatlo. At dahil wala naman siyang trabaho, nasama siya kahit ayaw sana niyang sumama. Ang nanay Rosie niya ay naiwan para daw magluto sa mga naroon sa bahay. Hindi na niya pinilit dahil kahit siya ay napilitan lang din. Kitang-kita ni Chadi na sobrang saya ng mga bata na magkaroon ng ama. Sa bawat laro sa arcade, paglalakad sa mall, at kahit ang kumain sa mga fast food, ay sa ama lang nakabuntot ang tatlo. Naupo si Chadi sa waiting area sa play area. Nakakapagod din kasing sumama at magbantay. Habang si Fabian ay naka-assist na naman sa mga bata. Masaya siya, pero hindi pa rin mapawi ang takot. Abala siya sa kaka-cellphone nang lumapit ang binata. Tumabi ito sa kinauupuan niya. Nang mapansin ay umusod siya para magbigay ng distansya. Gusto ko ng buong pamilya, Chadi. Natameme siya bigla pero pinigilang lingunin ito. Inabala niya ang sarili sa hawak na phone. Gusto kong patutuhanan ng lahat ng to. Seryoso nitong usal. Napalunok siya ng sunod-sunod. Tatawagan ko si Mom at ipakikilala ko ang mga bata sa kanila. Doon na siya nagbaba ng hawak. Anong gusto mo? Kunin sa akin ang mga bata tapos ano ha? Singhal niya dahil sa inis. What? May sinabi ba akong kukunin? Gulat nitong sagot. Ano kung ganun? Ang gusto kong sabihin, magpapakasal ka sa akin. Pumayag sa hindi ang mga magulang ko. I don't care. Basta malaman nila na may mga anak tayo. Do you understand? Huwag kang tumalon ka agad. Wala pang ang tubig tatalon ka na. Hindi na siya nakasagot. Dahil sa gulat na namayani sa kanya ngayon. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Parang kahapon lang, hirap pa siyang mag-adjust dahil sa bagong paligid. Ngunit ngayon ay parang unti-unti na siyang nasasanay. Pero ang hindi talaga mawala sa isip ni Chadi ay ang tungkol sa pinag-usapan nila ni Fabian nung isang linggo. Siyempre kinabahan talaga siya. Hindi nga niya alam kung nagpo-propose ba ito o ano? Pero hindi siya umaasa sa ganon. Mahirap nang magtiwala lalo na at minsan na siyang niloko ng tao ring mismong yon. Hindi niya alam ang totoong nangyari sa pagitan ng babae na ipapakasal dito. Hindi naman siguro ito magsasabi ng mga ganong bagay kung kasal ito sa iba. Ngunit kahit naiisip ni Chadi ang mga ganon, hindi pa rin mawala ang pag-aalala niya tungkol sa tatlong mga bata. Nag-aalala din siya. Baka kung pinapaasa lamang siya ni Fabian at ang mga anak niya.
Dahil simula kasi nung huling pamamasyal ng mga ito, ay hindi na muling nagpakita pa si Fabian. Naisip niya na baka umuwi sa probinsya sa pamilya nito roon. Pero pwede naman sigurong tumawag o mag-text man lang, hindi ba? Lalo na't panay ang tanong ng triplets kung nasaan na ang ama ng mga to at kung bakit hindi na dumadalaw ulit. Inaasahan na nga ng mga bata na sa iisang bahay lamang silang titira lahat. Pero parang hindi siguro mangyayari. Bukod sa magbasa ng aklat at magbantay ng mga bata, wala na siyang ibang ginagawa. Magluluto kung minsan. Wala na rin kasi siyang trabaho ngayon. Ang nanay niya yung naglalaba. Sabi nga niya siya na lang pero lagi itong namimilit at nangihina daw kapag walang ginagawa. Wala namang problema sa budget, pagkain o ano dahil kompleto. At may cash ding ibinigay sa kanya si Fabian nang gabing nagpaalam ito. Ayaw pa sana niyang tanggapin pero lagi nitong sinasabi na para sa mga bata yon. Chadi, nariyan ka pala. Ikaw munang magluto ng tanghalian. Magsasampay muna ako sa likod. Pagbaba mula sa taas, ang nanay niya kaagadang nasalubong sa living room. Abala ito at halatang kakatapos lamang maglaba. Sige nay. Nasa labas ang tatlo. Nakita niya kanina mula sa veranda ng kanyang silid. Safe naman dahil may mataas na gate at may mga duyan doon. Naglalaro ng mga teddy bear habang nasa mesa. Mukhang may tea party pa ang mga dalaga niya. Bumuntong hininga siya nang tumalikod ang kanyang ina. Para kasing ang bigat ng dibdib niya ngayon. Wala naman siyang sakit pero bakit parang nangihina siya. Kagabi si Fabian na naman ang napanaginipan niya. Napapadalas na yon. Pangatlong gabi na kagabi. Ang weird lang ng pakiramdam na yon. Namimiss niya kaya ang taong yon? Baka hindi. Baka sadyang naisip lang naman niya kaya nakapasok sa panaginip niya. Naligo muna si Chadi bago bumaba. Isang sando na puti na manipis at leggings na itim ang suot niya. Hulmang-hulma ang kaseksihan ni Chadi sa ganoong kasuotan. Inilugay niyang may kahaba ang buhok dahil basa pa. Sa kanan niya itatali. Bulalo ang lulutuin niya ngayon. Tutal at maraming karne sa fridge. Naglabas din si Chadi ng isda para prituhin mamaya. Paborito kasi yon ng mga bata. Sasarsahan niya ang iba para ganahan ng tatlo. Nagsaing muna siya ng kanin sa rice cooker. Bago sinimulang hugasan ng mga gulay at karneng gagamitin sa lulutuin niya. Nagsalang ng kasirola sa kalan upang magpakulo ng tubig. Habang nakasalang ay iniisa-isa niyang gayatin ng mga gulay na ilalahok. Simpleng-simple lang yun para sa kanya dahil sanay na siya sa mga ganitong trabaho. Mama! Ngunit biglang tumigil si Chadi sa ginagawa niya nang marinig ang sigaw ng isa sa mga bata mula sa labas. Mabilis ang takbo ng dalaga. Hindi na rin niya nailapag ang hawak na panggayat dahil sa pagmamadali. Sabing huwag, hindi ba? Bakit ang kukulit kasi? Aray ko po! Saktong kalalabas lang niya nang makita ang pagpingot ni Leona kay Nika. Nagdilimang paninging tinakbo niya ito sa kainagawang bata. Anong? Nagulat pa ito nang makita siya. Sa sobrang gigil ay hindi na naisip ni Chadi ang susunod. Direkta niyang itinutok sa babae ang hawak na patalim. Sigaw ng mga batang pumailan lang nang makita ang hawak niya. Anong karapatan mong saktan ng mga anak ko? Sa lakas ng boses niya, nabitawan ni Leona ang hawak na bag. Sunod-sunod ang pag-atras nito dahil alam ng babae ang mukhang iyon. Anumang oras ay kayang itarak ni Chadi ang hawak na kutsilyo sa katawan nito. Anong karapatan mo? Sa lakas ng sigaw ni Chadi, pati ang nanay niya sa likod ng bahay ay lumabas na rin. Gulat na gulat ito nang makitang nakatutok sa babae ang patalim na hawak ng anak niya. Chadi! Diyos ko! Chadi! Tumatakbo habang nagsisigaw ang nanay niya. Ngunit hindi iyon pinansin ng dalaga. Namula ang tenga ni Nika at may tama ng palo sa binti si Mela.
Habang umiiyak si Kela, ang tatlo ay nasa likuran niya. Kahit sinong nanay ay sasabog sa sobrang galit kung sinaktan ng kanilang mga anak. Ni minsan ay hindi niya napagbuhatan ng kamay ang triplets. Kahit makulit ang mga to, hindi niya pinadapuan ng palo o kurot man lang. Ngunit ang babaeng to, nangahas ng manakit. Ang babaeng walang ambag sa pagpapalaki at pagpapakain sa mga anak niya. "Chadi, itigil mo yan, baka kung..." "Hindi, Nay. Patitikimin ko ang babaeng yan." Ibinigay niya ang tatlo sa nanay niya. Saka inutos na pumasok sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man nakapasok ay, nalingunan ng mga batang pagbukas ng gate sa di kalayuan. Sasakyang itim na pagmamay-ari ni Fabian. "Papa!" Tatakbo sana ang tatlo nang pigilan ng nanay niya. "Pero si Papa yun la!" Usal ni Nika. "Pumasok na kayo sa loob, Nay." Aniya sa mga to. Ngunit nagpupumigla sa mga bata. Nabitawan ng kanyang ina. Dahilan para kanya-kanyang takbo ang mga to. "Anong sinasabi mo? Papa ng mga batang yan si Fa." Nilingon niyang lumabas sa sasakyan. Si Fabian ang isa sa naroon. Nagulat siya nang makita ang ina at ama ng binata na kalalabas lang din ng kotse. Ngunit kahit ganon, hindi siya nagpasindak. "Lumayas ka, bago pa kita mapatay." Mariin na sambit niya matapos humakbang papalapit dito. Alam niyang natatakot na si Leona. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Napaiyak ito sabay tawag sa pangalan ni Fabian. Nagpunta sa kanilang dalawang tingin ng lahat. Tumakbo ang mga ito at pilit siyang kinausap ni Fabian. Kinuha ng mag-asawang Alfego ang mga bata. "Gusto niya akong patayin. Gusto niya akong patayin, Fabian." Saka ito humagulhol. "At papatayin talaga kita." "Chadi, no. Calm down. Please calm down." Sa bawat galaw niya, sumusunod ang nerbyo sa mukha ng mga naroon. Kita mo? Kita mo ba? Papatayin niya ta." "Papa, kasi pinalo po niya si Mela at piningot po niya ako. Wala kaming kasalanan po, Papa. Hindi naman po namin nakita na may tao sa likod namin, kaya nabangga po namin siya. Pero nagsorry po kami, Papa eh. Ayaw niya po ng sorry eh." Sa sinabi ni Nika ay nakita niya agad ang pag-iba ng tingin ni Fabian. Seryoso itong nagsabing ipasok na ang mga bata sa bahay. Sumunod naman ang mga magulang nito, pati siya at si Nanay Rosie. Lumingon siya habang patungo sa main door. At isang malakas na sampal sa pisngi ang iginawad ni Fabian kay Leona. Ito na ang huling makikita kita, Leona. Dahil oras na nagpakita ka pa sa akin o sa pamilya ko, I will kill you." Narinig pa niyang pagbabanta ni Fabian bago kinaladkad ang babae palabas ng gate. Nagmamakaawa ito ngunit wala iyong nagawa. Akala ni Chadi ay magagalit ang pamilya ni Fabian o kukunin sa kanya ang mga bata. Kabaliktaran ang nangyari. Dahil hindi mapawi-pawi ang kasiyahan sa mukha ng mga magulang ng binata. Nang masilayan ng mga ito ang mga unang apo. Akala niya hindi ito mangyayari. Pero heto, masaya silang nanananghalian. After ng tanghalian ay saka pa nila pinag-usapan ng kasal. Hindi alam ni Chadi kung totoo ba ang lahat ng to o nananaginip pa rin ba siya. Pero nang hawakan ni Fabian ang palad niya, doon na siya nabuwal sa kinauupuan. Ayon sa ama at ina nito, ni minsan ay hindi nagawa ng dalawa na pasunurin si Fabian. Kahit sa kasal na, ginawan pa nga ng paraan ng mga magulang nito para hindi tumanggi ang binata, ay wala pa ring nangyari. Umalis pa nga raw ito para ipakitang kayang mabuhay ng binata nang walang tulong mula sa mga to. Doon bumilibang ama nito. Bonus na lang nang umuwi ito sa probinsya at formal na humingi ng pasensya at pahintulot sa nais nitong gawin. Ang pakasalan siya. Dahil una pa lang ay hindi pumayag si Fabiana magpakasal kay Leona dahil sa nangyari sa kanila ng gabing iyon. Ang mali lang niya ay hindi pinatapos ni Chadi ang okasyon bago siya umalis.
Dahil kung natapos ay malalaman ng dalaga ang sinabi ni Fabian na siyang pakakasalan imbes na si Leona. Walang sinabi ang kanyang ina kahit alam pa nito dahil baka napipilitan lang daw kasi si Fabian. Hindi siya galit dahil alam niyang siya lamang ang iniisip ng kanyang ina. Ngunit hindi na raw siya bumalik pa. Doon lang nagpasya si Fabiana umalis na lang para tahimik na ang lahat at matapos na ang issue. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lahat ay nangyari. Mukhang sinadya ng langit ang lahat dahil sila talaga ni Chadi ang nakatadhana. Dahil kahit anong gawin mo, sa kabilang mundo ka man nagmula at sa kabilang panig ng isa. Kung kayo talagang nakatadhana, mangyayari at mangyayari ang dapat. Nika, Mela, Kela. Nay? Makailang ulit na siyang tumatawag habang pababa ng hagdan. Pero walang sumasagot. Alam niyang gising na ang mga bata dahil nang daanan niya ang silid ng mga to, maayos na roon at wala ng tao. Nay? Nagulat si Chadi nang makita ang isang cake sa mesa. Nakakarton pa yon. Lumapit siya at binuksan niyon. Will you marry me? Gulat ang tanging rumihistro sa mukha niya nang mabasa ang dedication. Please? Napalingon siya nang may magsalita sa likuran, si Fabian, at nakaluhod ito habang nakatunghay ang isang pulang box na may lamang diamond ring sa harap niya. Kumikin ang iyon sa ganda. Wala siyang nasabi. Tumulo ng kusang mga luha niya. Please ha, Mama? Yes na daw, Papa? Oo, yes na po, Papa. Ilagay na natin yan, Papa. Baka hindi na po tanggapin yan ni Mami. Nagtulong-tulong na ang tatlo. Natatawa siya dahil parang ang bigat ng singsing na kailangan pang tatlo ang magsuot sa kanya. Yay! Sige na po, Papa. Ikis mo na. Saka itinulak ng mga ito ang ama palapit sa kanya. Nagkatitigan sila. Kiss raw. Nahihiya nitong usal. Napangiti siya. Mga bata, saan nyo nakuha ang kiss ha? Pero walang sumagot. Tumakbo ang tatlo palabas ng kusina. Can I kiss you now? Hindi na siya sumagot at hinayaan nila lamang ito sa nais. Sigurado ka ba? Anito. Tumigil ito sa nais at tumingin sa kanya. May habang buhay tayo para sa kasiguraduhan na sinasabi mo. Anito, wala na siyang ibang nasabi pa. Pumikit na lamang siya para damhin ang labi ni Fabian na lumapat sa labi niya. This time, may fairy tale na. Happy ending ika nga. Umuwi ang mga magulang ni Fabian sa probinsya, ngunit babalik din naman kaagad. Dahil gusto daw makasama ng mga ito ang apo, may inayos lamang ang dalawa tungkol sa pamilya ni Leona. Tiyak siya na may kalalagyan ng mga ito lalo na't alam ni Chadi na seryoso ang mag-asawang El Fuego sa banta na mauubos ang ari-arian ng mga to dahil sa pananakit ni Leona sa mga apo.